malaking bagay ang susuungin nitong administrasyon na ito para lamang siya pagkatiwalaan. Napakahalaga ng tiwala. So, ayaw natin na magdududa tayo tuwing may kontrang opinyon sa ginawa niya, magdududa ka na totoo ba yung ginawa ni Pangulo? Nakakagulat yan sa middle class. Kasi sino ang kakainin ng problemang ekonomiya? Hindi yung DNE. Yung middle class. At the moment lumiit ang middle class, mag-aalsa ang taong bayan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ma'am, magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa panahon na inialay ninyo na makasama po kami dito sa Pilipinas nating mahal. Good morning po, ma'am. Magandang tanghali, Ka Eric. Magandang tanghali, attorney, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes, ma'am. Let's go to what the news has pointed out clearly. Na there is now an apparent crisis of leadership, integrity, dignity, and competence na kaakibat po sa sumasambulat na iskandalo against President Marcos Jr. How serious is this in terms of political impact to the leadership and integrity of the President sa kanyang paghawak ng kapangyarihan and to the entire social situation and political condition ng bansang Pilipinas as an observer ng kalagayan ng ating bayan? Ma'am Malu. Eric, alam mo, napaka-importante yan kasi simulan natin, nasa saligang batas, ang sinasabi, public office is a public trust. No? Mahalagang bagay ang trust from the voters and to the actuations of the leaders. Dahil public office is a public trust, kailangan rin nating tingnan ano ba yung bumabalot sa sitwasyon natin. Merong economic problems, gutom, no? Merong diplomatic problem, international relations, which is the West Philippine Sea or the South China Sea. At meron yung paglaban natin sa droga, sa bawal na droga, no? Na konektado yon sa peace and order. Napakahalaga niyan kasi kung hindi mo pinagkakatiwalaan ang leader at tinatanong mo ang kanyang mga desisyon sa bagay ng ekonomiya, sa bagay ng peace and order, sa bagay ng international relations, malaking bagay ang susuungin nitong administrasyon na ito para lamang siya pagkatiwalaan. Alam mo, alam ninyo na ang leader may follower. Tama. At kung ang follower ay nagdududa, nag-iisip ng dalawang panig, mahirap para sa leader na ikumbinse ang mga followers niya na sabihin, tayo dito sa bagong Pilipinas. Napakahirap nun. Kasi ang tanong mo kaagad, dun sa uping ekonomiya, gutom ba ang pamilya ko? Na ang parating tinatanong, no, sa anthropological view, were you better off a year ago than today? Diba? Tapos pag dinating mo sa peace and order, nakita mo yan, yung PIDEA nasa central ng pag-uusap. Pero nabalitaan natin sa Zamboanga City, lumabas ang mga nahuli sa illegal na droga. Nababalitaan natin na yung mga success rate ng paglaban sa illegal na droga bumababa. Nakita natin yung nangyari sa Batangas. Diba? Nandun siya, nag-declare. Alam mo, kung walang pagdududa sa tiwala, dapat nagpalakpakan ng mga tao. Bilang mo, biggest role. Exactly. Pero nalaman natin na, sandali lang, nasa na ngayon ang drive? Sandali lang, ano yung hinihingi nyo na private yacht? So meaning, wala daw batas. Hindi makapasok si Philippine Coast Guard doon sa private yacht. So anong ibig sabihin nun? Na yung drive nung driver galing sa yate na pribado,
Hindi binubuo yung storya. At napakahalaga dun sa problema ng ekonomiya, peace and order, international relations, transparency. Kailangan maging transparent ang gobyerno para maging accountable siya dun sa mandato ng taong bayan. Claro. So, napakahalaga ng tiwala. So, ayaw natin na magdududa tayo tuwing may kontrang opinyon sa ginawa niya, magdududa ka na, totoo ba yung ginawa ng Pangulo? Bakit siya nagpalit ng desisyon? At hindi ina-explain sa taong bayan ang Exactly. pagpapalit. Yeah. Tama. Mama Lu, hold your line at mag-interact sa inyo at may puntong i-raise si Atty. Bosanton. Yes. One of the highlights of this administration is yung mga foreign visitation and economic and investment pledges that they are doing. And mahirap man aminin, pero yung mga issue natin na ang presidente natin ay nagda-drugs, no? It really leaves a bitter taste in the mouth. Ang tanong ko po, ma'am, is how would this impact our foreign relations, especially we have a president going around asking for investment pledges? Nagkakaroon ba ng mga economic trust and confidence para mag-invest ang mga ibang investors sa ating bansa? Yes, ma'am. Go ahead po. Attorney, alam mo, maganda yan tanong mo. Ang sagot ko dyan, napakahirap kasi kunyari dun sa international relations, dun sa China, ang China supposedly ang number 1 nating tourist visitors na wala yan. Tama. Pangalawa, napakalaki ng Filipino community sa Hong Kong. Ngayon, magkakaroon ka ng visa restrictions. Magtatanong ngayon ang tao, o sandali lang, bakit nagkagano? Maapektuhan ba kami? Yung kasing pinupukol ni attorney, dyan pumapasok yung, ang polisiya mo ba certain, predictable, at stable? Makikita mo dun sa usapin ng investment? Hindi. Nasa na ang Maharlika Fund na minadali na isang buwan lamang? Nasaan ang infrastructure ng Maharlika Fund? Nasaan yung supposedly pledges sa 22 foreign trips 22. na lumalabas lamang ay 28% ang actualized? Yes. Kasi maganda sanang nakikita natin na yung infrastructure. Alam mo, kaya tayo naligtas nung COVID kasi pinatuloy yung infrastructure. Kahit may COVID, tinutuloy yung programa ng gobyerno sa infrastructure. So may multiplier effect. Umiikot yung ekonomiya, mahirap. Ngayon, kaninang umaga, may nakita akong policy paper na nagsabi na ang ating growth, ng ating economic activity is back to the days after COVID. Which means, hindi tayo lumago. Kaya hindi lumago, kaya cyclical magkakadugtong. Kaya, hindi lumago, dahil walang nagpa-prime. Hindi makapag-pump prime dahil lahat ng pondo, di ba, linipat sa ayuda. Inalsan ng counterpart ang foreign funded projects. Paano kagalaw ang ekonomiya? Samantalang, pre-market tayo, in case of market failure, sino ba yung invisible hand? Di ba ang gobyerno? Okay. So, hindi yan gumagalaw. Natutuwa ako sa private sector na tuloy-tuloy. Pag titingnan mo yung GDP, saan nanggagaling ang growth? Diba? So, napakahirap yan, attorney, kasi pag titingnan mo yung investment, dapat pumalo na yun kung magdadalawang taon ka na sa opisina. Tama. Pero wala tayong nakikitang ganyan. Kahit yung proyekto na na-approve ng NEDA, canceled. Walang gumagalaw. Mama Lu, ang nakakabahala before yung continuing interaction ni Atty. Marlon, umabot po sa almost 20% ang hunger incident na inamin ng gobyerno. At ang pinakamataas sa Metro Manila, which means supposedly mas malaki ang opportunity of employment and economic activity. Subalit mahigit 3 milyong pamilya ang nakakaranas ng kagutuman at least once or more than once in a day. Ka-Eric, yan just to respond to that, nagulat ako kasi galing sa DSWD yung term na voluntary hunger. Sabi ko, ano yan? Pwede ba mag-usap-usap kayo kasi nakakagulat. Nakakagulat yan sa middle class kasi sino ang kakainin ng problemang ekonomiya? Hindi yung DNE.
yung middle class. At Yes. the moment lumiit ang middle class, mag-aalsa ang taong bayan. No? Doon sa sinabi mo pa na doon sa ayuda, no? Ayuda. Ano ba talaga tayo? Ay, talaga bang ayuda nation na lang tayo? Yan na ba talaga ang bagong Pilipinas? Hindi ba maling-mali ang gawin mong yung buong budget ay ayuda? Yeah, exactly.